Next topic tayo. Ito. Pag-usapan naman natin, itong si Robin Budol Padilla. Mga kababayan, itong si Senator Robin Padilla, ni-real talk ni Tatay Loyalista. Bakit, GP, mga kababayan? Ito po, kasi itong si Robin Padilla, mabuti na lang daw, mga kababayan. Naku po, gagayahin nyo pa daw ba to? Mabuti na lang, hindi to nakapag-aya ng mga artista sa Senado. Pag-usapan natin yan at pakinggan natin yung pahayag ni Tatay. Ikaw, Robin Hood Padilla. Aha. Di pa Robin Hood ka pa wala ka namang nagagawa sa Pilipinas. Kapirin nyo, binola mo lang ang mga Muslim at saka mga Bisaya. Shilin Balmonte. Yung dasal ng Muslim na yan, hindi nakakain ng mga Bisaya at saka mga Muslim. Anong ginagawa mo sa Senado? Magdadasal ka ng Muslim. Pagkatapos mo magdasal, kakain ka na. Aayusin mo na, bigote mo. Paano ulad ang Pilipinas dyan? Huwag ka lang ulit tatakbo pagkatapos ng termino mo, ha? Niyayakan mo pa yun si Philip Salvador, Willie Rebellion. May ano mga alam niyan? Kapari si Philip Salvador. Niligawan niya si Chris Aquino. Alam niyo ba kaya niya niligawan niya? Kasi anak ng presidente. Nung maanakan, iniwan na. Kapi! Parang sinabi si Philip Salvador, kapit to kulang. Di ba? Mga kababayan, parang gusto mang isa. Robin Padilla, sana naririnig mo si Tatay, ha? Robin Hood ka pa daw. Wala ka naman daw na itutulong sa Senado. Ang gagawin mo lang daw, magdadasal ka, tapos pagkatapos magdasal ka, kakain ka na at magsusuklay ng bigote mo. Yan ang sinasabi. Na marites patuloy si Tatay, mga kababayan. Hindi, siguro nakikita nila talaga yung ginagawa ni Robin Padilla na wala naman talaga, mga kababayan, na maidudulot na maganda para sa atin. Sa totoo lang, di ba? Ano bang saysay ni Robin Padilla doon? Parang tapos ang sinusulong niya yung marijuana. Di ba? Ano pang mga ginagawa ni Robin Padilla doon, mga kababayan? Tatambay-tambay lang doon. Hindi naman marunong makipagdebate. Diba? Pag magdedebate na sila sa plenaryo o kaya doon sa gagawin nila, mga kababayan, na kailangan ay ilaban nila yung kanilang mga bill. Hindi, yung mga bills. Diba? Na kanilang gustong isulong, yung mga resolusyon. Hindi naman kayang ipagtanggol. Pero mababasahin na nga lang, binigay ng abogado niya. Hindi pa ma-deliver ng tama. Constitution Section 2. Tapos sabi ni Tatay, idadamay mo pa, yayakagin mo pa si Philip Salvador at Willie Rebillame. Anong mga alam niyan? Anong gagawin niyan sa Senado? Magkikendeng-kendeng. Magsasayaw, Kuya Ipe! Sa Senado. Tragis na yan. Pero pag napunta yan sa Senado si Kuya Ipe, mga kababayan, tapos tinira mo yan, sigurado ang sagot niyan, mamatay kayong lahat na bumabatikos. Tapos sabi ni Jamems, tapos kapit tukurin si Philip kay Hanelet nung tungkol sa ACC, yun pala tatakbo sa Senado. Kamote talaga. Sabi ni Salvi Caparanga, Robin Padilla, the most maligned senator in the history of the Philippine Senate. Super kegoy siguro talaga ng Senado. Pag makikipagdebate sila, no, magkakasama, Philip Salvador, tawag sa kanila, Duterte Black, di ba? Sasama yan sigurado sa Duterte Black Si Philip Salvador, nandun si Robin, nandun si Bato, nandun si Willie, mga kababayan, tapos sila Bongo. Diyos ko. hindi ko talaga lubos maisip kung ano magyayari sa Senado natin. Siguro, mga kababayan, wala nang gustong makinig kapag halimbawa may mga committee hearing sila. Diba? Dahil wala tayong mapapala
Oh. Sabi ni Jay Liamson. Magaling si Robin na sa TikTok maglabas ng bulate niya. Akala mo malaki yan, baka galang-galang. Napakabastos. Kaya nga 'di ba? Bilang isang senador, alam naman natin na maraming ang mga kabataan na nasa TikTok. 'Di ba dapat maging disente, hindi maging Diyos mio, mabuti sana, sabi nung iba, mabuti sana kung malaki. Gasili lang daw. Naka po, 3 itlog ng Dutertes. Hindi, iniisip ko lang, mga kababayan. Sa ngayon ba, meron nang nagawang batas itong si Robin Padilla? May nakita na ba kayo? Kasi wala pa ako nakikita hanggang ngayon eh. Kung meron na ba siyang House Resolution Bill na naipasa? Meron na ba, mga kababayan? Kasi nakikita ko lang na pinaglalaban niya lagi, yung medical marijuana. 'Di ba? 'Yun lang yung pinag-aano niya eh. Tapos yung tungkol sa movie industry. Magaling yan ka GP, magaling kumain. Ay hindi. Jay Lopez, nagkakamali ka diyan. Sabi ni Rosana Roses nung sila daw sabi ba? Tama, yung interview ni Mo Twister kay Rosana Roses, para daw yang Bibi. Bakit parang Bibi? Kayog lang ng kayog, ganun daw ng ganun lang. Tapos na. 'Di ba? Walang foreplay. Walang eksena yung sinasabi nyo na wala, diretso daw 'yan. Parang lang, kikig lang ng kikig si Robin. Sabi nga niya, pinakawalang kwenta daw sa lahat ng nakarelasyon niya at nakatuhog sa kanya. Si Robin Padilla. Sa BARM? Ano sa BARM? Si Bato umiiyak na naman dahil sa ICC ngayon daw. Wala pa naman. Talaga? Meron na naman? Yung suklay daw ng bigote gusto niyang ipasa sa batas bilang legal. Ay nako. Robin Padilla. Ang daming mga pwedeng baguhin at daming pwedeng batas na pwedeng gawin. Pinagtutuunan yung marijuana. Hindi totoo yun, Jay Lopez. Tawa ka dyan. Sinabi ni Twister mo yun, ni Rosana Roses, na ang pinaka matindi daw, mga kababayan, di ba? Pinaka walang kwenta si Robin. Pinaka magaling daw si Jao Mapa, tapos itong si Ted Pailon. Pinaglalaban ni Robin ang Mary Jane kasi nga mga users ang mga Duterte ng marijuana. Di ba? Yung sabi, magkabit ng cable. Problema sa traffic, mag-cable tayo. Diyos ko. Patricio Mila, imposible yan, hindi naman kapaniwalaan, hindi talaga lubayan ninyo si BP. Di abangan na lang ninyo, Patricio Mila. Alam mo, sinungaling na nga yung BP mo, kinakampihan mo pa. Pero mo, magbibigay ng resibo galing sa AFP. Sabi ng AFP, wala silang binigay kahit piso. Roel Manuel, gamot kasi yung marijuana. Utot. Mga kababayan, alam natin na gamot ang marijuana, pero yung iba dyan, hindi naman sa gamot gagamitin yan. Diba? Sa pangsariling interest yan.